Last week ho ay pinag-usapan po natin godly dreams. Okay, ilan sa atin dito po nagsimula ng mangarap muli. Amen. 'Di ba? At sa atin naman po na mga nilalakaran yung kanilang pangarap, ine-enjoy, ano ho, ilan naman sa atin dito pinipili mo na yung pangarap mo na yon ay maging godly dream. Amen. Sige nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ano ho, bagamat pinag-usapan natin yung godly dreams, pero kahit gaano po kabanal, kahit gaano po no kaganda yung pangarap, meron pa rin pong isang reality sa ating buhay, pananampalataya na di natin maa-avoid. Okay? Hindi pa rin po natin maa-avoid at ito ang tinatawag po nating delays. Sabihin nga po natin delays. Okay? Yung bang pagkaantala ng ating inaasahan. Meron ba sa atin nun? Inaasahan mo na delay? Di ba? No? Ilan sa atin dito? Taas nga po yung kamay ng gusto na naaantala ang paghihintay. Meron ba? Ayaw, ano? Di ba? Taas nga yung kamay ng mga paborito niya ang maghintay. Wala rin. Paborito niyong maghintay, okay? Okay, taas ang kamay ng mga expert sa paghihintay. Mayroon din. Parang alam ko yun, na. Ate Dali, nagigets ko na yun, ha? Eto naman po, taas ang kamay ng mga laging hinihintay. Ayun. Alam niyo po, interesting ang topic na ito sapagkat lahat po tayo ay nakaka-relate dito mga kapatid. Ano ho? Nais ko pong hanguin natin yung aral tungkol sa talinghaga na ginamit ng Panginoon nung sa pagtuturo sa kanyang mga alagad. So ito po yung time na merong lesson na gustong itanim si Lord sa kanyang mga alagad, ang talinghaga ng persistent widow. The persistent widow, Luke 18:1-8. So atin lamang pong basahin ito. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Matindi po yan, no? Verse 3, sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit, nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Okay? So ito po ay talinghaga. Ang talinghaga po ay isang paraan. Pag sinabing talinghaga, isa po itong paraan ng pagtuturo na gumagamit po ng kwento, paghahambing o kaya ay ilustrasyon upang ipahayag ang isang mas malalim na katotohanan o aral. Yan po ay talinghaga. Kaya ang talinghagang ito na ikinuwento ni Jesus ay hindi isang simpleng kwento. No, hindi po ito basta simpleng kwento lamang dahil meron siyang gustong itanim na aral sa buhay. Ito'y tungkol sa isang balo at isang hukom. Ito ay isang talinghaga tungkol sa pananalangin,
pagtsatsaga, at pananampalataya. So ito pong kwento na ito, talinghaga, ay patungkol po sa pananalangin, pagtsatsaga, at pananampalataya. Kaya kung papansinin po natin, doon pa lang sa opening verse, sabi doon, then Jesus told his disciples a parable. Anong sabi doon? To show them that they should always pray and not give up. So dito po sinimulan ni Lord. Ibig sabihin, sa simula pa lang, napakalinaw na ng layunin. Okay? Napakalinaw na po. Ikinuwento ito ni Jesus upang turuan ang kanyang mga alagad to always pray and not give up. Ilan o sa atin dito ngayong umaga, naniniwala na ito din ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, to always pray and not give up. Amen. Okay, pwede ba nating sabihin? To always, babasahin natin. 1, 2, 3, go! Ibig sabihin mga kapatid, for them not to lose heart or for them not to faint. Huwag panghinaan ng loob, huwag sumuko, huwag umayaw, huwag mawalan ng pag-asa. Yung bang sa buhay natin ay kahit may dahilan na, sabihin mo sa katabi mo, huwag na huwag. Okay? Sapagkat ito ang nais ituro sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Napakahalaga po ng mensaheng ito dahil alam ng Panginoon. Okay? Alam ng Panginoon na darating ang mga panahong mapapagod ang kanyang mga tagasunod. Okay? Ilan sa atin dito naranasan na po nating maging maapoy sa buhay na ito. Amen. Di ba, naranasan natin maging ganado sa buhay, laging nakangiti, di ba? Yung kahit gabi, good morning. Di ba? Naranasan nating lahat. Pero ang totoo, dumarating talaga mga kapatid, yung panahong mapapagod ang tao. Tanong yung katabi mo, totoo ba yon? Di ba, dumarating talaga yan. At kung tutuusin, alam nating lahat ang pakiramdam. Alam natin yan, yung pakiramdam ng pinanghihinaan ng loob. Yung mga katagang madalas nating naririnig sa iba, halimbawa gaya ng suko na ako. Okay? Lalapit sa'yo, ibubulong, ayoko na. Di ba? Wala nang pag-asa. Pagod na ako. Nawawala na ako ng gana. Ang tanong bakit ito nasa sambit ng ilan? Bakit kaya? Dahil totoo naman na minsan nakakapagod ang buhay. May mga problemang tila walang katapusan. Ilan dito nakaka-relate? Amen. Di ba Pag dumating hindi nagpapaalam, ayaw pang umalis-alis. Di ba May mga sakit na hindi agad gumagaling. May mga relasyon na hindi agad naaayos. At may mga panalangin na napakatagal mo nang pinagpe-pray pero parang wala pa ring sagot. Eto pa, idagdag pa natin. Tayo po sa panahon natin ngayon, nabubuhay po tayo sa panahong ito ng instant gratification. Anong ibig sabihin nito? Yung bang nasanay ang tao na gusto niya na makuha agad ang lahat. Okay? Sabihin nga natin agad-agad. Kaya di ba pag may nagre-request sa'yo, ay pakidala mo nga dito ngayon na agad-agad. Di ba may mga ganyan po tayong salita, di ba? Nasanay tayo kasi na gusto na kukuha natin agad ang lahat. Kaya kapag mabagal ang internet, hindi na maipinta ang mukha. Tingnan mo kung sino yon, okay? Kapag 5 minuto lang ang na-delay ang pagkain sa restaurant, gusto mo nang ipatawag ang manager. Okay? Kapag wala pa rin ang Shopee mo, nako, hindi na makausap ng matino. Okay? Bakit? Kasi sanay ang tao sa instant. At nadadala natin ito, bilang mga Christian, nadadala natin ito sa ating pananampalataya. Ganito yon. Yung bang pagtila, tahimik ang Diyos. Iniisip natin na baka wala siyang pakialam sa kalagayan mo. Okay? Yung pag antagal niyang sumagot, iniisip natin na baka no ang sagot niya. At alam niyo po, ito mismo ang maling kaisipan natin na
nais ituwid ni Lord. Yung mga willing magpatuwid, palakpakan nga natin si Lord. Praise God. No? Merong mensahe ang Panginoon sa atin ngayong araw na ito. Ito po ay kwento tungkol sa kung paano tayo dapat magtiwala sa Diyos at kahit parang hindi niya napapakinggan at hindi niya nararamdaman, no? Ang sense of urgency tungkol sa ipinapanalangin natin. Kaya pansinin po natin ito, yung verse na sa dulo ng parable, sa Luke 18:8. Ang sabi diyan, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Ibig sabihin mga kapatid, ang pinakamahalagang layunin, tingnan nyo to ang pinakamahalagang dahilan o layunin ng paghihintay ay hindi lamang ang matanggap ang hinihingi po natin. Ang mas mahalaga ay ang manatiling may pananampalataya tayo habang naghihintay. Amen. Di ho ba? Ngayong araw, talakayin po natin ang mahalagang katotohanan na may kinalaman sa godly delays. Una po, tatlong bagay ito, silence is not separation. Pangalawa, delay is not denial. Number 3, waiting is not wasting. Number 1, mga kapatid, silence is not separation. Luke 18:1, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Alam niyo po, ito ang pangunahing layunin ng talinghagang ito. Ito talaga yung purpose niya. Ang ipaunawa sa atin na huwag tumigil sa pananalangin. Sabi ni Lord, always pray and not give up. At ang unang lesson na itinuro ni Lord, ito po, silence is not separation. Ang katahimikan ng Diyos, mga kapatid, no? Ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugan na wala siya. Okay? Kapag tahimik si Lord, hindi ibig sabing malayo siya. Hindi dahil tahimik ang Diyos, ibig sabihin ay iniwang ka na niya. Hindi dahil wala kang naririnig, magko-conclude ka na agad na wala siyang ginagawa. Alam niyo po, hindi ipinahayag sa parable, hindi po sinabi doon sa parable kung ilang beses lumapit yung babae, yung balo doon sa hukom. Basta ang sinabi po lamang ng Bible, lagi siyang pumupunta sa hukom. Yun ang sabi, lagi. Okay? So ibig sabihin, pabalik-balik, paulit-ulit siyang lumalapit, paulit-ulit siyang humihingi, at paulit-ulit siyang kumakatok. At ayon din sa passage, alam niyo ang sabi, sa kabila nung paulit-ulit, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. So imagine yung damdamin, yung kanyang nararamdaman, marami nang pwedeng tumakbo sa kanyang isipan. Ibig sabihin, hindi agad siya pinakinggan. Kaya ang tanong, naranasan mo na bang ma-reject? Okay? Naranasan na ba natin to? Kaya kung ikaw po ay nasa kalagayan ng balo, yung babae, ano ang gagawin mo kung 3 o 4 na beses o maraming beses na feeling mo hindi ka naririnig o ikaw ay tinatanggihan? Magpapatuloy ka pa ba sa paglapit? Okay? Alam niyo po, as the story goes, nabasa natin ano ang ginawa ng babaeng balo. Siguro napagod na siya, pero hindi siya sumuko. So ibig sabihin, totoong napapagod, pero hindi susuko. Amen. Pwede ba nating sabihin, mapapagod, pero hindi susuko? Yung babaeng balo, siguro pinanghinaan siya ng loob, pero hindi siya tumigil. Sabihin nga natin, pinanghihinaan, pero hindi titigil. Diba? Totoong nararamdaman natin yan, mga kapatid. Pero hindi yan ang magiging basihan ng desisyon natin. Ang magiging basihan natin, alam natin, nandyan lagi ang Diyos natin. Amen. Sige nga po, palakpakan natin si Lord. Siguro, iniisip niya na nagsasayang lang siya ng panahon. Siguro, sumagi na rin sa isip nung balo na yon na sayang lang yung pinupunta ko dito. Pero alam niyo po, patuloy pa rin siyang lumapit. Sa Amplified Bible, ang sabi doon, halos
araw-araw na siyang nagpapakita hanggang sa mapagod na ang hukom. Okay? Hanggang sa mapagod na ang hukom sa kakikita sa kanya. Totoo napagod siya, pero mas napagod yung hukom. Okay? Now, kapag po ang isang bata ay may gustong hingin sa kanyang magulang, hindi siya nahihiya. Tama ho ba yon? Sa kabilang banda, hindi titigil ang bata. Paulit-ulit, Mami. Mami, mami, mami. Naku po, si Samsa Kunto. Mami, 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 mami. Tuloy-tuloy pa talaga, di ba? No? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng kakulitan ng bata? Hindi po siya nang aasar. Ang kakulitan niya ay pagpapahayag na buong-buo ang kanyang tiwala na mahal siya ng kanyang magulang. Amen. Di ba? At buong-buo ang tiwala niyang ibibigay ang kanyang kailangan. Kaya kung ikaw anak, katabi mo yung magulang mo, sabihin mo, baka naman. Di ba? Di ba, no? At totoo yan sa buhay, mga kapatid. Kung ganyan ang mga bata, no, sa atin po as mga believer, totoo din. Iyan din ang natutunan natin kay Apostle Paul. Kaya sabi niya sa isa niyang sulat ay ganito, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Anong ibig sabihin nito? Hindi po nangangahulugan na 24 hours kang nakaluhod. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang ibig sabihin nito, huwag mong putulin ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung kahit napakahirap na, yung kahit talagang tila sa interpretation mo, imposible na, huwag mong puputulin ang pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Patuloy kang lumapit, patuloy mong ipag-pray, patuloy kang magtiwala. Pero bakit nga kaya, no? Bakit nga ba minsan ay tila tahimik ang Diyos? Bakit nga kaya? 'Di ba, no? Alam niyo po, minsan ay tahimik ang Diyos upang subukin kung gaano ka kaseryoso sa paghanap sa Kanya. Okay? Bakit kaya ganon? Hindi kasi lahat ng naghahanap ay tunay na naghahanap. Okay? May mga tao po na naghahanap lang kapag may problema. Totoo ba yon? Naghahanap lang kapag may problema. Naghahanap lang kapag may pangangailangan. Kaya kapag yung tao, alam mo na laging ganon, nagri-ring pa lang yung cellphone mo, hindi pa, magkano? Di ba? Di ba? Kasi nga, okay, may mga tao no, na mananalangin lang kapag may kailangan. Ngunit, may mga tao, gaya ng katabi mo, hindi yan casual inquirer lang. Diligent seeker yan. Amen? Di ba, no? Ang casual inquirer kasi ay sumusuko kapag walang agarang sagot. Pero ang diligent seeker ay patuloy na naghahanap kahit tahimik ang langit. Lagi niyang hinahanap si Lord, hindi lang pag may kailangan o may problema. Dahil dyan, ito naman po ang assurance. Ang sabi ng Bible, Hebrews 11:6, basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3, go! Amen. He rewards those who earnestly seek Him. Jeremiah 29:13, sabay-sabay, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kaya tandaan natin, mga kapatid, kapag tahimik si Lord, hindi ibig sabihin nito ay lumalayo siya. Ang totoo, doon niya nais na maramdaman mo na mas malapit siya. Silence teaches us dependence. Sa katahimikan, doon tayo dapat mas natututo na hanapin ang Diyos mismo, hindi lang ang kanyang mga pagpapala. Amen. God's silence does not mean God's absence. Silence is not separation. Palakpakan nga po natin si Lord. Number 2, delay is not denial. Luke 18:7, and will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him
day and night. Tandaan natin mga kapatid, si Lord ay laging on time. Hindi nauuna o nahuhuli, hindi rin kailanman nagmamadali. Lagi po siyang nasa tamang oras. Tanong, bakit may mga pagkakataon na parang delayed si Lord? Minsan, tingnan nyo minsan kasi hindi pa handa ang sitwasyon. Hindi pa ready yung sitwasyon. May mga bagay pang inaayos ang Diyos na hindi marahil natin nakikita. Okay? Hindi pa ready yung situation eh. Di ba? Nag-a-apply ka, hindi pa gawa yung kumpanya. Di ba? Baka hindi pa ready. Di ba, no? Hindi, inano ko lang, no? Sinabi ko lang yon. Pero ang totoo, kasi bakit kung minsan ay parang delayed si Lord? Kasi nga, hindi pa handa ang sitwasyon. Kaya, may mga bagay na inaayos pa siya, kaya lang hindi natin nakikita. Kaya tayo, naiinip. Minsan, ikaw ang hindi pa handa. Minsan, 10 years na pala yung kumpanyang nandyan. Tayo lang pala ang hindi pa handa. May mga pagpapalang para sa iyo, pero hindi ka pa handang i-manage ito ng tama. Hello? May mga pagpapala na talaga, nasa paligid nga lang yan di ba? Nabanggit ko nga nung mag-aanim na taon, nung dumating kami dito, ang daming bakanting lote. No? Ngayon yung mga bakanting lote, ang dami nang nakatayo. Mga pagpapala, nandyan Di ba, no? Kaya lang kung minsan, tayo ang hindi handa. Minsan may pinagkatiwala na nawala uli. Di ba? Ngayon po, totoo din po yan sa ating spiritual journey. May tamang panahon ng paghahanda sa sitwasyon mo at sa iyo mismo bago ilapag ng Diyos ang pagpapala mo. Example nito mga kapatid, Daniel and his prayer experience. Sa chapter 10 ng Book of Daniel, sa 3 taon ng paghahari ni Cyrus, pinayagan ng hari ang mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem. Pero nakarating kay Daniel ang balitang nahihirapan ang mga bumalik sa muling pagtatayo ng templo at ng lungsod. Dahil dito, nalungkot siya at nag-ayuno at nanalangin sa loob ng 21 days. Okay? Humihiling siya sa Diyos ng pangunawa tungkol sa kinabukasan ng kanyang bayan at kung paano matutupad ang kanyang plano. Kaya alam niyo po ba, sa loob ng in the 21st day, okay, kinausap siya ng anghel. Nagpasting po siya ng 21 days. Tapos, nung 21st day na, nung pang 21 days, kinausap siya ng anghel, Daniel chapter 10 and verse 12. Then he continued, "Do not be afraid, Daniel, since the first day." Basahin nga po natin yung do not be afraid. Tuloy-tuloy. 1, 2, 3, go! And to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. Mga kapatid, tahimik si Lord for 21 days. Pero narinig na pala ng Diyos ang panalangin ni Daniel mula pa sa unang araw. Naranasan niyo na po ba yon? Meron kang napakatagal pinag-pray at sa sobrang tagal, nakalimutan mo na. At isang araw nung dumating, ang sinasabi mo, Lord, hindi mo nakalimutan. Ako nga nakalimutan ko, pero tinupad mo ngayon. Palakpakan nga po natin si Lord, mga kapatid. Kaya pwede bang sabihin mo sa katabi mo, narinig ni Lord? Okay? Kaya huwag mong isipin na walang nangyayari dahil lamang wala kang nakikita. Ang lesson, mga kapatid, na iyan ay natutunan at matibay na pinanghahawakan ni Prophet Habakkuk. Habakkuk chapter 2 and verse 3. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit
mabilis nalilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, anong sabi? Hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Kaya mga kapatid, kung medyo tumutubo na ang iyong pagtatampo kay Lord, nanlalamig ka na kay Lord o sa gawain ng Panginoon, it's time to go back. Dahil ang sabi ng Panginoon, tiyak mangyayari yon, hindi maaantala. Palakpakan nga po natin si Lord. Alam niyo po, no? Napakaganda nitong paalaala na ito. Kung sinabi ng Diyos na darating, darating yon. God is never late. He is rarely early. But He is always on time. At totoo yan sa bawat istorya mga kapatid sa Bible. Alam niyo to, no? Bago naging hari si David, maraming taon muna siyang nagtago sa ilang. Bago po naging gobernador itong si Joseph sa Egypt, dumaan muna siya sa balon, sa bahay ni Potiphar at saka sa bilangguan. Ano ang dahilan mga kapatid? Bakit kaya? Preparation. Sabihin nga natin, preparation. Mga kapatid, hindi sinasayang ng Diyos ang panahon ng paghihintay. Hindi po sinasayang ng Diyos. Ginagamit niya ito upang ihanda ang kanyang mga anak sa mga pagpapalang nakalaan para sa kanila. God's delays are often God's preparations. Delay is not denial. Number 3, waiting is not wasting. Verse 8, however, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Pagbalik ni Lord, hindi niya hahanapin ang mga taong napakaraming answered prayer. Hindi yon mga kapatid. Ang hahanapin niya sa bawat isa ay faith. Sabihin nga natin, faith. Sa usapin ng delays, mga kapatid, huwag mong mamiss ang pinakamahalagang bunga ng paghihintay. Hindi ang sagot sa ating kahilingan, kundi ang paglago ng ating pananampalataya. Okay? Kaya kahit may agarang tugon si Lord o wala, ang paghihintay ay hindi pag-aaksaya ng panahon. Habang naghihintay ka, alam niyo po, may ginagawa ang Diyos na maaaring hindi natin nakikita at saka hindi po natin nararamdaman. Sa katunayan po, ang ginagawa ng Diyos sa iyo ay mas mahalaga kaysa ginagawa niya para sa iyo. Okay? Ituring mo ang paghihintay na para kang nasa loob ng gym. Okay? Nagwo-workout. Araw-araw o kaya every other day, depende doon sa program. Okay? Walang araw na nasasayang. Sa bawat pag-show up mo sa gym ng pananampalataya, lumalaki ang iyong pagtitiwala. Nahuhubog ng tama ang iyong character. Tumitibay ang iyong pananampalataya. Mas natututo kang umasa sa Diyos kaysa sa sarili mong kakayahan. Iyan ang wisdom ng waiting. Okay? Hindi layunin nito na ikaw ay biguin. Ang layunin nito, ikaw ay baguhin. Hear the word of Moses na ginamit niya upang palakasin ang loob ni Joshua. Now, tinan niyo po, Deuteronomy 31:8, do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you. Ang sinasabi naman ni Isaiah sa marahil, isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Israel, alam niyo po, kung saan tila walang pagpaparamdam ang Diyos. Ito po yung sabi niya, no, Isaiah 8:17, I will wait for the Lord. My only hope is in Him. Mga kapatid, ngayong ka ba pasusuko, ang Diyos lang naman talaga ang pag-asa natin. Ang Diyos lang ang nangako na hindi kita iiwanan. Ang Diyos na nagkatawang iniwan ng langit, mga kapatid, para lamang tayo abutin. Yun pa ba ang mapapahiya pa ba tayo? Kung ang kanyang bugtong na anak ay binigay na? Okay, mga kapatid,
Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nagtitiwala kapag nakikita na ang sagot. Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala kahit wala pang sagot. Hindi kailanman nagwawalang bahala si Lord no sa ating mga panalangin. Gaya siya ng isang mapagmahal na magulang na alam ang bawat iyak ng kanyang anak. Alam niya kung kailan ka nasasaktan. Alam niya kung ano ang iyong ikinakatakot. Hindi lingid sa kanya ang bawat sandali na nanghihina ka. Alam ni Lord yon, mga kapatid. Alam ng Panginoon. Kahit hindi alam ng kasama mo sa bahay, kahit hindi alam ng asawa mo, alam ni Lord. Okay? At alam din niya ang tamang oras kung kailan siya kailangang kumilos. Kaya huwag mong isipin na ang iyong waiting ay isang wasting. Mga kapatid, during our waiting, maging better tayo, not bitter. Ang waiting mo ay isang paghahanda para sa isang bagay na higit na mainam kaysa iyong inaasahan. Maaari po ba nating palakpakan ng Panginoon? Sige po, tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Ito po ang tanong, ilan sa atin dito nakakaranas ng delays? Naiinip ka na? Yung bang mahabang panahon ka na ba na naghihintay? Okay? At dumating ka na ba sa point na tinatanong mo si Lord, Lord, naririnig mo pa po ba ako? Tapos susundan mo pa, Lord, hindi po kita kine-question na, naglalambing lang naman. Pero nandun ka sa ganong sitwasyon. Mga kapatid, panghawakan mo ang sagot ni Lord kay Daniel. Ano yung sinabi ni Lord kay Daniel? Since the first day, your words were heard. Mga kapatid, kahit kay tagal na, ito ang panghawakan mo. Nung umpisa ka palang nagpe-pray, nadinig na ni Lord. Okay? So sa proseso ng pag-iintay, be in love with the Lord. Be in love with God. Know that He is faithful, He is kind. Nandyan siya, mga kapatid. Panghawakan mo yon. Since the first day, your words were heard. Huwag kang mawala ng loob. Patuloy ka lang manalangin. Patuloy kang magtiwala at patuloy kang maghintay.